Magandang gabi po, mga kabiki. Welcome po sa ating Barangay Kapre. Ako po muli, si Boy Kapre. At isa na naman pong kwento na halaw sa tunay na pangyayari ang ating ibabahagi. Simulan natin. Nakatulog ako habang binabantayan ang tiyuhin kong nakaratay na sa katring hinihigaan niya. Buhat sa katandaan at pagkalulong sa alak na kung inumin niya ay para lamang tubig. Nakatali na lamang siya sa kanyang higaan. Ngunit nagising na lamang ako na parang wala sa higaan niya si Tio Ramon. At ganun na lamang ang pananalaytay ng takot sa aking ugat. Bunga ng aking naaktuhan. Simula nang maging edad 15 ako, nakisilong na kami sa bahay ni Tio Ramon dito sa may Pampanga. Nasalanta kasi kami ng bagyo noon at tanging si Tio Ramon lang ang kapamilya naming malapit sa lugar namin. Naawa rin si Tio sa amin dahil ang babata pa namin ng mga kapatid ko noon at wala ring trabaho sina mama at papa. Kinupkup kami ni Tio at siya na ang tumustos sa pang-araw-araw naming gastusin hanggang sa nakahanap na rin ng trabaho sina mama at papa sa tulong din ni Tio Ramon. Mag-iisang dekada na kaming nakatira rito sa puder ni Tio. At kahit na malalaki na, naririto pa rin kami sa bahay ni Tio. Ito'y ayon na rin sa kanyang kagustuhan. Dahil wala rin namang pamilya si Tio Ramon bukod sa amin. Dahil sa pagkalulong ni Tio sa alak, paunti-unting nasisira ang kanyang atay at ayon sa doktor, hindi na yun malulunasan pa dahil huli na nang magpating si Tio. Sa ngayon, 85 anyos na si Tio. Ang pagkasira ng kanyang atay at ang kanyang katandaan ang naging dahilan upang makulong siya sa kanyang hinihigaan. Huminto na muna ako sa pag-aaral at ibinuhos ang oras sa pagbabantay kay Tio. Ako na ang nagbihis, nagpakain at nag-aruga kay Tio. Sa aming 4 na magkakapatid, ako lang ang hindi nakapagtapos. Si mama at papa naman ay nagtatrabaho at wala nang oras para maalagaan si Tio. Isa din si Tio sa rason kung bakit hindi na ako nag-enroll pa sa kolehiyo. Malaki ang pagkakautang namin kay Tio at panahon na para siya naman ang pagsilbihan namin. Kumakaya din naman sina mama at papa. At hindi lang para sa aming magkakapatid, kung hindi para na rin sa maintenance ni Tio, sa mga gamot niya pang-araw-araw. Isang gabi, habang nasa malalim na pagkakatulog na ang lahat, bumangon ako at pumasok sa kwarto ni Tio. May pagkakataon kasi natatawagin niya ako, lalo na kapag naiihi siya. At para hindi na siya sisigaw pa kakatawag sa akin, naisip kong dun na lang ako matulog sa kwarto niya. Itinulak ko papasok sa kanyang kwarto ang isang mahabang upuan at doon na pumesto sa pagtulog. Kinumutan ko ang mahimbing na natutulog na si Tio. Nakaramdam din ako ng kirot ng masilayan ang nanghihinang si Tio Ramon. Sa napapansin ko rin, sa paglipas ng bawat araw, mas humihina at humihina ang pangangatawan ni Tio. Nang maayos ko na ang kumot sa ibabaw ng kanyang katawan, bumalik na ako sa aking upuan
at ipinikit ang mga mata. Nahulog ako sa malalim na pagtulog. Subalit nauulinagan kong may mahihinang halinghing sa hindi kalayuan. At dahil sa malaksang tama ng antok, hindi ko yun nagawa pang pansin. Natulog ako ng natulog hanggang sa napabangon sa pagkaramdam ng pagkauhaw. Bumangon ako at dire-diretso ang lakad papuntang kusina. Hindi ko na binuksan ang ilaw dahil may buwan naman sa labas at sapat na ang sinag nito para maging klaro sa paningin ko ang mga bagay-bagay na nakapaligid. Matapos maagapan ang uhaw, bumalik na ako sa kwarto ni Tio. Papikit-pikit pa ako nang maupo sa hinihigaan at nang mapasulyap sa higaan ni Tio at makumpirmang natutulog naman siya dahil may bulto ng taong nakahiga ron. Kung kaya't humiga na rin ako at natulog. Nakapikit na ang mga mata ko, pero aktibo pa rin ang pandama at isipan ko. Narinig kong muli ang mahihinang halingin at tunog na para bang may pumupukpok sa kung saan. Kinain ang lakas ko ng antok, kung kaya't hindi ko magawang bumangon para matingnan ang pinanggagalingan ng tunog na yun. Nagpatuloy ang ingay at natigil makalipas ang mahigit 10 minuto sa kalkulan ng isipan ko. Nang mawala na nga ang ingay, ay nakatulog na ako ng tuluyan. Automatikong napabangon ako kahit na nakapikit pa ang mga mata. Parang galing sa pangpang ang espiritu ko at may kung anong sinong tumulak, dahilan upang mapabangon na lamang ako na hindi ko kontrolado. Dumiretso ang paningin ko sa bintana na ngayon ay napakalaki ng pagkakabukas at may 2 figura ng tao ron. Ang isa ay matuwid na nakatindig, samantalang ang isa naman ay akay-akay sa bewang ng matangkad na lalaking nakatayo. Sa kagustuhan kong malaman kung sino ang mga yun, dali-dali kong binuksan ang ilaw. At ganun na lamang ang pananalaytay ng takot sa aking ugat nang mabungaran ang itsura ng lalaking nakatindig. Ang laki ng nanlilisik niyang mapupulang mga mata. Mahahaba ang kuko sa kamay at paa. Wala rin itong kasaplot-saplot sa katawan at tanging nagtataasang balahibo lamang ang nagsisilbing panakip sa masiselang bahagi ng kanyang katawan. Mula sa malaki niyang bunganga ay tumutulo ang naglalagkitang laway nito. Ganun na lamang din ang reaksyon ko. Kung kaya't napulot ko ang tsinelas at naibato ko. Nang maya-maya pa ay makilala ko ang hawak-hawak niyang tao. Si Tio Ramon na nakamulot ang mga mata at nakalabas ang dila. Bagsak na rin ang 2 nitong kamay na parang wala na itong buhay. Oy! Anong ginagawa mo kay Tio Ramon? Asik ko at nagsimulang sumigaw para mabulabog ang mga kasama ko sa bahay. Sa halip na sagutin ako ng halimaw na yun, ay tumalon ito mula sa bintana at bigla na lamang nawala. Tangay-tangay si Tio Ramon. Sinigawan ko pa ito. Ibalik mo si Tio Ramon! Ibalik mo! Subalit wala na kahit ni anino pa ng aking nakitang nilalang. Ilang sandali pa
ay bumungad naman ang pagmumukha nila Mama. Na punong-puno ng pagtataka ang nakaguhit sa kanilang mga muka. Panitanong sila kung anong nangyari. At ang ingay-ingay ko namang gayong panahon na ng pagtulog. Natigilan na lamang sila sa pagtatanong nang makitang wala na sa inihiga ang katre si Tio Ramon. Napaupo na lamang ako habang blankong-blanko ang isipan. Asan na si Tio Ramon mo? Asan na si Kuya? Pagtatanong ni Papa. Sa tanong buhay ko, nakasisiguro akong ngayon ko pa lamang nakasalubong ang ganong uri ng halimaw. At dahil sa hindi ko sinasagot ang katanungan nila Papa, ikinaladkad na ako ni Papa sa sala. At doon pinagtatatanong, nasaan yung chewing mo? Galaitin ni Papa. Subalit tila nabingi ako sa mga oras na yun, na hindi na nakarating pa sa pandinig ko ang bawat salitang kanilang binibitawan. Halos gulpihin na ako ni Papa sa hindi pagsagot sa mga katanungan niya. Pinipigilan naman siya ng 3 ko pang kapatid na lalaki. Si Mama naman ay panay na ang pagtulo ng luha dahil natatakot na rin sa nangyayari. Lalo na't biglaan ang pagkawala ni Tio. Ilang sandali pa ay may kumatok sa pintuan. Binuksan yun ng kapatid ko. At bumungad sa pintuan ay si Manong Rosito. Bit neto ang basket. Si Mang Rosito ay isang tindero ng balut sa aming lugar. Ay, napadalaw ka pare. Anong atin? Agarang tanong ni Papa. Napansin ko lang kasi parang may tumalon mula sa bintana ng kwarto ni Ramon. At nang makaapak sa lupa, parang bigla na lang nawala. Na parang bula. May nangyari ba dito sa inyo? Anong ni Manong Rosito? Nagkatingin na muna kaming lahat bago ako nagkalakas loob na magsalita. Sinabi ko ang totoong nangyari at nakita na may nakapasok sa bahay. Inilarawan ko rin ang itsura ng halimaw na yun at ang pagtangi niya kay Tio Ramon. Nang mag-usisa pa ang magbabalot, sinamahan siya ni Papa sa kwarto ni Tio. Laking gulat naman nang makitang nakahiga lamang si Tio roon nang nakapikit ang mga mata. Tila natutulog lang. Gulat na gulat kaming lahat dahil alam naming nawala si Tio kanina. Akmang lalapitan na sana ni Papa ang nakahigang si Tio nang pigilan siya ni Manong Rosito. Pare, wag. Hindi na yan si Ramon. Saad ng magbabalot. At mula sa kanyang bitbit na basket, inilabas niya ang isang babasaging maliit na bote. At isinaboy ang likidong laman sa nakahigang si Tio Ramon. Oh pare, bakit? Huwag naman, may sakit yung tao. Pagpigil pa ni Papa kay Manong Rosito. Ngunit wala rin naman nagawa si Papa dahil nausika na ang katawan ni Tio. Ilang sandali pa, ang katawang iyon ni Tio ay naging puno ng saging. Takang-takang napatitig na lamang kami sa higaan ni Tio. Pare-pareho kaming hindi makapaniwala sa nangyayari. Nagpatuloy naman si Manong Rosito at sinabi ang naging kahinatnan ni Tio sa mga oras na yun. Wala na si Ramon.
At kailanman, hindi na makakabalik. Kinuha na siya ng isang binaliw at dadalhin niya ang katawan ni Ramon sa kanilang tahanan. Hindi ko alam kung ano ang gagawin niya sa katawan ni Ramon. Pero isa lang ang nakakasiguro. Patay na si Ramon. Wala na siya. Sa sinabi ni Manong Rosito, napahugulgul na lamang sina Mama at Papa. Hindi ko rin mapigilan ang sarili na maluha. Nakaramdam din ako ng galit sa sarili dahil nasa kwarto na nga ako ni Tio. Hindi ko pa siya nakuhang bantayan. At ang pinakamasakit, wala man lamang akong nagawa para kahit papani mailigtas siya sa kamay ng binaliw na yun. Naniniwala naman kami sa sinabing yun ni Manong Rosito. Dahil dito sa lugar namin, kilala din si Manong Rosito na marunong manggamot. Marami na ring insidenteng ganito ang natukoy niya. Napatakbo ako sa sala at doon napaluhod at napahugulgul ng napahugulgul sa sinapit ni Tio. Isinatinig ko na rin ang pagsisisi sa sarili sa naging hantungan ni Tio Ramon. Isang tapik sa balikat ang nagpahinto sa akin saglit. Huwag mong sisihin ang sarili mo, iho. Huwag mong ibaling ang sisi sa'yo na wala kang nagawa. Kahit na sa iisang kwarto lang kayo ni Ramon. Ang binaliw ay may kakayang makapasok sa bahay sa tahimik na paraan. Hindi ito kailanman mapapansin ng may bahay. Ang may sakit lamang ang binibiktima ng mga ito at kinukuha ang katawan at dinadala sa kanilang tahanan. Paliwanag sa akin ni Mang Rosito. Gayunpaman, hindi ko pa rin mapigilang masisi ang sarili. Nasabi ko rin na ang hirap talaga mabuhay sa mundo. Lalo na kapag may kasabayan tayong kampo ng kadiliman dito sa mundo. Mas pinapaaga nila ang pamamaalam ng mga taong malalapit sa ating puso. Buhat sa nangyari, wala na kaming nagawa. Kung di ang ipagdasal na lamang ang kinasapitan ni Tio. Yun nga lamang na hindi na namin nakita ang kanyang katawan. At tanging mabubuting alaala na lamang ang nasa aming isipan patungkol kay Tio Ramon.